Sa report ng Commission on Audit o COA, mula 2013 hanggang 2015, walang maayos at epektibong sistema sa pagpapatupad ng National Greening Program, ang DENR. Sa accomplishment report ng NGP, halos 2,000 puno raw ang itinanim nila sa mahigit 3 ektaryang lupa sa Barangay Langkaan 2, Dasmariñas, Cavite. Isa raw sa mga pinataniman ng Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO ay ang Humayaw Road noong 2011. Itinanggi ito ng barangay dahil sila ang nagpatanim dito. Yung lahat ng puno ng Nara na yan ay nanggaling sa Department of Agriculture, yan lahat na yan, sa Humayaw Road. Yan lahat ang makikita nyo yan. Nagre-request kami sa Department of Agriculture ng seedlings na pantanim sa aming barangay. Itinuro ng barangay na sa bahaging ito ng Sitio Humayaw, nagtanim ang DENR noong 2011. Wala ka nang makikitang bakas ng tanim na puno mula sa NGP. Ang mga itinanim, sinira at kinain ng mga hayop. Yung ibang itinanim din nila doon na mahogany doon, papunta rin doon sa amin, yun, na ano rin yan, ganoon din, namatay din. Gawa nga rin ng mga bakat kalabaw na sinisira ng bakat kalabaw. Yung iba kasi noong araw maraming mga hayop sa aming galay, yung mga baka, kalabaw, maraming gala. Kahit merong triggered yung puno, nasisira pa rin ng ng baka at kalabaw. Ayon sa COA, nagkulang sa pagbabantay sa mga itinatanim na puno ang DENR. Lalo pat kritikal ang unang 3 taon para mabuhay ang isang halaman. Meron naman kaming time na ginaganap yung monitoring namin. And then, pag kami naman ay nagmumonitor, naka-coordinate din kami sa mga barangay. At yung sinasabing mayroong mga nasira o yung nga hindi masyadong nakalaki or what, namamatay. Kasi nga, kung may presence ng mga hayop, possible na maapakan, kainin kaya kung kaya nilang kainin. So yun ang mga talagang isa sa mga naging problema namin dito sa pagpapatupad ng NGP. Pero hindi naman lahat ng lugar. Kailangan may pondo para i-monitor at para i-maintain yung mga itinanim natin. Sa loob ng 3 taon, dapat binibisita mo yung mga itinanim mo, tinatanggalan mo ng yung mga damo o iba pang tumutubo na maaari makapatay dito. Kung kailangan diligin, lalo na pag sobrang init, dinidiligan din yan. Sa pagkaalam namin, mayroon namang nailaang pondo dyan yung DENR, base sa mga budgets na naipakita sa amin. Hindi ko lang alam kung paano at bakit walang pondo na ibibigay dito sa mga adapters nitong mga planting areas under the National Greening Program. Bilang tugon ng lokal na pamahalaan ng Dasmariñas sa problema, nagpatupad sila ng ordinansa noong 2015 na kailangang nakatali ang mga alagang hayop para hindi makapanira ng halaman. Sa report ng COA sa Calabarzon Region, nagkulang daw ang DENR sa koordinasyon sa DPWH. Kaya sa huli, ang mga itinanim na puno sa Cavite nasagasaan lang ng road widening project. Sa ulat ng PENRO noong nakaraang taon, nasa 3,000 ang puno na naitanim sa Barangay Cabuco sa 13 Martires noong 2011. Nabuhay daw ang mga tanim. Taliwas ito sa COA report noong 2013. May mga naputol daw na puno sa road widening project sa Governor's Drive noong 2011. Sa tabing kalsada na lang kasi nakapagtanim ang Barangay Cabuco dahil pribado ang mga bakanting lote sa barangay. Kasi po ma'am, wala pong kaming area na pagtataniman ng mga puno. Kaya yung mga tabindaan, ang aming tinataniman. Hindi rin naman namin kasi ma'am alam kung kailan ang road widening. Iyan kasi, so totoo lang, kung masasabi, kung pwede kong sabihin,
Yan ang isang naging problema sa Cavite. Talagang kulang na kami sa mga planting sites. So, itong mga road sites na sa aming assessment ay pwede pang tamnan. Pero at least, pinipili din namin, hindi basta-basta magtanim ka na magtanim. Ang mga punong namatay, pinalitan naman daw ng barangay. Gaya niyang mahogany, kami ho ang may tanim niyan. At saka yung mga akasya rito, simula po sa boundary ng Tanawan, Tansa, hanggang sa boundary namin dito sa Barangay San Agustin, may mga tanim po kami diyan. Ang problema, itinanim sa pribadong lote ang ibang mga puno kaya nanganganib din itong maputol. Nakasaad sa NGP na kailangang pampubliko ang lupang tataniman ng mga puno. Dapat ang unang pag-iisipan ay yung lugar kung saan tayo magtatanim. Ano? Yun ang first consideration. Saan ba tayo magtatanim? Ito ba ay angkop na palakihan at tubuan ng puno o magkaroon ng gubat? Kung hindi, huwag tayo doon magtanim. Ano? Kasi nagsasayang lang tayo ng pera ng tao, pera ng gobyerno at pawis ng mga tao. Para maiwasan na yung pagpuputol, nagkaroon tayo ng instructions sa field offices natin. As much as possible, lilimitihan na natin yung pagtatanim ng puno along roadsides. No? Dadalhin na natin yung pagtatanim ng puno doon sa ating mga kabundukan or even dun sa coastal areas. Sinita rin ng COA ang pagkamatay ng mga puno dahil itinanim ito sa panahon ng tag-init. Problema rin sa Barangay Kabuko ang pagpuputol ng mga residente ng puno ng ipil-ipil para pagkakitaan. Tulad ng mga kahoy na ito na nakumpiska ng mga tanod nitong Hunyo. Labag sa batas ang magputol ng puno. Batay rin sa NGP Accomplishment Report, mahigit 1,000 puno ang naitanim sa mahigit 2 ektaryang lupa ng General Trias Sports Park. Kasi ito naman, very evident naman na wala naman 2 hectares tong area eh. So hindi ko alam kung paano nila ni-report. Basta kami, sumuporta lang doon at nag-request kami ng mga seedlings na binigay naman nila. Kaya lang, katulad nga na sabi natin na hindi lahat nag-survive. Sa aming pagbisita, wala pang 1,000 ang puno na nasa sports park. May espasyo sa sports park na walang tanim. Masukal na rin ang bakanteng lote. Sa ngayon po, kasi araw-araw po ang pag-ulan, kaya po mabilis ang ng damo. Pero yan po ay aming nililinis naman. Simula po nung nag-tree planting, minemaintain po namin ang mga puno po dito sa pamamagitan ng pagdidilig ng halaman. Inaalisan po ng mga baging sa ilalim para po patuloy ang pagyabong ng mga halaman dito. Inaalagaan naman daw ng sports park ang mga natirang puno rito. Sa kabuuan ng report ng NGP sa Cavite noong 2011, nakapagtanim daw ng halos 154,000 puno ang DNR sa higit 300 ektarya ng lupa sa probinsya. Hindi naniniwala ang Forest Foundation Philippines sa report na ito. Ang sa isip nila, kapag nagtanim sila ng madaming punla, ng madaming seedlings, yun na ang National Greening Program. Naging paramihan ng maitatanim sa paramihan ng lugar. Hindi po paramihan ng seedlings na itatanim, kundi paramihan ng nabubuhay ng seedlings pagkatapos ng 3 taon. Ganun po yung batayan namin.